Samantala sa iba pang balita, muli pong iginiit ni Pangulong Aquino ang pagkalap ng mga ebidensya upang mapanagot sa batas ang mga taong sangkot sa katiwalian, partikular na sa pork barrel scam. Ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Elena Luna. Nananatili ang tiwala ni Pangulong Aquino kina Budget Secretary Bad, Agriculture Secretary Proceso Alcala at TESDA Director General Joel Villanueva. Ito ay sa kabila ng pagdawit sa pangalan ng mga cabinet officials na ito sa listahan ng pork barrel scam. Pero dito sa bansa natin, karapatan ng bawat isa, pinangangalagaan. At isa sa mga tenets sa ating batas, innocent until proven guilty. Hindi guilty until you prove yourself innocent. Number one. Number two, kung ang ating sekretaryo nagtatrabaho, di ba, merong matutuwa, merong hindi masyado matutuwa. Lahat ng hindi matuwa, naging kritiko, automatic palitan natin yung sekretaryo. So, kailan kaya tayo magkakaroon ng kabinete kung basta may nag-criticize, tanggalin. Okay, now, having said all of that, siguro dulo nito, sila official family ko, may tiwala ba ako sa kanila o wala? Ano ba actually allegation sa kanila? No, at pinangako ko naman sa inyo, at palagay ko nakita ninyo, may ebidensya tayong supisyente, dali natin sila sa korte at yung nangyari na pinadala yung ating information sa ombudsman. Ayon sa Pangulo, ebidensya dapat ang maging batayan at hindi mga chismis para tanggalin niya ang mga miyembro ng kanyang official family. Ipinaalala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng ebidensya, lalo na para hindi makatakas ang sinumang nagkasala dahil sa tinatawag na double jeopardy sa batas. Obligasyon ko sa sambayanan, manigurado, pag naghain tayo ng kaso, matibay ebidensya para talaga maparusahan yung nagkasala. Ngayon, ang kabaliktaran naman nun, kung maghain ka lang nakakahaka, kung maghain ka lang ng, hindi ba parang walang basehan na akusasyon, ginaransya mo, dinala mo sa korte, mababaso, yun ba, madidismiss yung kaso, yung tao, lalo yung taong may kasalanan, binigyan mo na ng perpetual get out of jail card free. Dahil, di ba, may double jeopardy tayo, hindi mo na pwedeng sampahan ulit ang kaso. So, ulitin ko lang, no? Mali siguro na may nag-criticize, yeah? Dapat tanggalin na kaagad. Siguro importante, may ebidensya nga ba? Ayon rin sa Pangulo, dapat na mag-ingat sa pabago-bago mga pangalan na sinasabing nasa listahan ni Janet Lim Napoles. Balikan ko lang yung list, no? Bakit isang tao, at least as far as I know, no, one list or one set of lists says it's 11 and another set of lists from the same person says 14. So kagad, bakit pa bago-bago ka? Ikaw ba tutulong now sa usaping to o habol mo lang paguluhin? Para dahil kaka-explore natin ng lahat ng akusasyon, kaka-imbestiga, gusto niya ma-time out na ako para wala na maisang pa yung kaso. So, siyempre, kailangan mag-iingat tayo dyan. So, importante, makakuha natin yung kanyang testimonya na makakatulong malaman yung katotohanan. Imbis ako sa tayo dinadala na para baka gusto lang tayo mahilot, mawindang. At hindi tayo papayag nun. Sinabi rin ng Pangulo na napag-usapan nila ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang listahan. Ngunit nadaanan lamang ito sa kanilang pag-uusap dahil naging pangunahin nilang paksa ang ginagawang rehabilitasyon sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Bukas magkakaroon ng cabinet meeting para dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, San Carlos City, Negros Occidental.